ang ating mga kagalang-galang ng mga mambabatas tumatanggap ng 1.3 million ng kuha ng sweldo at allowance at sinasabing 2 milyon na Christmas bonus. At ang pinakamasakit pa, sa mga pangyayaring ito na habang ikay naghahayag ng iyong damdamin, saloobin, sentimiento at hinaing sa gobyerno, ang turing sa iyo ay isa ka lamang nasa ibaba. Hindi kasi naalala ko ang nanay ko nung minsang magpapa-opera siya sa mata niya na pwede naman niyang ihingi sa aming mga anak niya. Pero di ba kasi merong mga magulang na hanggat kaya nila, hindi sila lalapit sa mga anak nila. Alam mo ginawa ng nanay ko na nagulat na lang ako, pumipila sa PGH nang di namin alam. Dahil ayaw niyang iasa sa aming mga anak. Yung pero magiging panggasta niya. Pero hindi kasama sa PhilHealth yan Yun na nga. Pero kung tutuusin, kaya naman namin pag-ambag-ambagan, di ba? Yun na nga, oo. Hindi sakop ng PhilHealth. Pinagalitan ko pa nang nalaman ko. Sabi ko, bakit ka pipila sa PGH? Pwede naman tayo magpunta sa pribadong ospital. Kahit magkano yan, igagapang natin yan. Ang sabi ng nanay ko, ayoko iasa sa inyo magkakapatid. Kasi may, di ba, kaya naman namin ito. Ganon ang mga magulang hanggat kaya nilang wag humingi, hindi sila hihingi. Kaya wala talagang kwenta ang healthcare dito sa Pilipinas. Sa totoo lang, alam na alam yan ng lahat ng tao na nakaranas ng magbayad ng pagkalaki-laki na ubos ang savings para nang maisalba yung mahal nila sa buhay. Hindi ba? Yung healthcare system natin dito, wala nang papangit. Kasi kahit hindi ka naman middle income earner, kahit pa sabihin mo, mas mataas ka sa middle income, meron kang ipon, matatakot ka pa rin na magpa-ospital dahil po sa taas ng po pwede mong bayaran. Kaya gets na gets ko si Aldo na dito sa Pilipinas, hindi lang mahirap maging magulang, mahirap magpaaral, iisipin mo yung pampaospital ng mga bata. Kaya nga ang ilan sa atin, hindi ba pag may nararamdaman tayo, kahit gaano kasakit, kahit meron naman na tayo naipon, hanggat kaya po natin titiisin natin. Bakit? Kasi alam natin pag nagpunta tayo ng ospital, tayo naman ang sasagot sa sarili natin. Maswerte pa nga po yung mga nasa laylayan kasi kahit papano, sagot sila ng PhilHealth Pero pag middle income ka or mas mataas ka lang ng konti sa middle income, matatakot kang pumunta ng ospital. Matatakot ka na lahat ng pinaghirapan mo ng napakaraming taon, doon lang mapupunta sa pampa-ospital mo din, pampa-ospital ng pamilya mo. Yan ang problema dito sa Pilipinas na hindi pa rin nare-resolba, kaya tigilan nyo ako sa zero balance billing ninyo. It's not happening on the ground. Hindi nangyayari sa pinakamahihirap, hindi nangyayari sa mas mataas sa mahirap o middle income, mas hindi nangyayari dun sa mga nag-aambag sa PhilHealth. Anong gagawin natin ngayon? Wala. Ito ng sistema natin. Nagtitiis tayo sa ganitong klaseng napakawalang kwentang healthcare. At hindi po ito magbabago hanggat tayo ay nananatiling tahimik. Hanggat tinatanggap natin na ito po ang nangyayari. Kaya yung mga sinasabi ngayon, kapag every time nababasa ko yung mga zero balance billing, yun nga lang 300 pesos yung binabanggit niya para dun sa pang-injection ng anak niya na nangyayari every 30 days na kailangan ng bata hanggang siya ay mag 21 years old. Para sa ibang pamilya ang 300 pesos, maliit na bagay. Pero pag 3 ang anak mo at yung isa ay may kailangan din pampa-ospital, pang-pa-therapy, mahirap po yun ng 300 piso ay malaking bagay. So ang tanong, kailan nila tayo pakikinggan? Hindi nila tayo pakikinggan. Kasi tayong mga Pilipino ay watak-watak. Wala tayong unity pagdating sa pagpapanagot sa mga kurakot dito sa Pilipinas. Kaya hanggat hindi tayo nagkakaisa, nanakawan at nanakawan nila tayo, maaagrabyado pa rin tayo. Kahit pa bagong taon na, kahit pa sinong umupo, kung ang mga Pilipino watak-watak, paulit-ulit po itong mangyayari. Birahi pa ba? O sige, ikaw naman. Iinom muna ako ng tubig dito. Oo. Yan ang Oo. maluhaluhang Zarina Palma Guevara. Sinabi mo pa. Alam mo kung bakit? Ako magsasabi sa inyo. Taon na ito. Kasi kung ating aasahan ay ang mga kamag-anak pa rin, mawalang galang na, hindi ho naman lahat Kung itong mga dinastiyang ito, sila pa rin, kung ano po yung
puno, wala pong duda. Siya rin po ang bunga. FM. Girl, Happy New Year! Happy New Year pa rin po sa ating mga kapatid. Sorry po. Pero tama Pag naman lahat ng mga naluha-luha ako nasabi kay mo. Aldo. Tama, kasi isipin mo na lang kung maayos ang healthcare dito, hindi po problemahin ng mag-asawang ito yung pagpapagamot po Tsaka yung, para sa kanilang tsaka yung anak. therapy para sa mga tulad po nitong kanyang anak na bunso. Oo.